sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Minsan ang buhay ay katanungan. Ang bukas ay bakit nga ba di mo alam? Mga pasakit na naranasan, kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po ba kayo? Naku, muli sama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Marso na! Naku, sana naman kahit na pagpasok nitong March tayo nasa mabuting kalagayan. Ano po, dapat hindi tayo nagpapadaig sa stress. Though, pagising pa lang talaga natin sa umaga, nai-stress na tayo, but dapat huwag tayo magpapatalo sa stress. Though, kakambal na yata natin yung mga stress na yung pagising mo lang sa umaga. So, kalimutan po natin dapat maging stress-free ang ating mga araw. Okay? March na, no? Para kailan lang? January, February, March, ikatatlong buwan na to, the third month of the year 2025. So na panghuling na to, buwan ng first quarter. Next month, second quarter na. Ano ba yan? Talagang wala tayong magagawa. Mabilis talaga ang panahon. Anyway, bukas ipagdiriwang po ang International Women's Day, ang March 8, ang buwan ng mga kababaihan, talaga naman. At syempre, makabuluhan at makulay ang pagdiriwang ng International Women's Day o pandaigdigang araw ng kababaihan. At syempre tayo pong, ang Pilipinas po ay hindi nakalilimot na ipagdiwang din ang araw na ito. Kasi ang buwan ng kababaihan ay magandang pagkakataon upang mabigyan ng pagkilala ang mga Pinay sapagkat malayo na po at talaga naman ang nararating ng ating mga kababayang Pilipina. Marami nang nagawa at naiambag sa pag-angat ng kanilang kalagayan sa mga lipunan. Sa halos lahat ng sektor ng ating lipunan ay may mga babae na ang talino, kakayahan at potensyal ay naging mahalagang ambag, bahagi at sangkap sa kaunlaran, paglilingkod sa bayan, sa mga kababayan at maging sa pamamayanan o sa community o sa komunidad. Hindi mabibilang at matatawaran ang naging kontribusyon sa lipunan ng kababaihang Pilipina. Mula pa noong panahon ng Kastila, hindi po ba, kay Tandansora, hanggang sa muling maibalik ang demokrasya sa Republika.
Dito tumatalima ang mga katagang. Sa bawat tagumpay ng mga kalalakihan, may isang babae na nasa kanyang likod. In every man's success, there is a woman behind. Sa panahon na naging dominante ang pamamayagpag ng mga kalalakihan, sumabay din ang mga Pinay, ang mga Pilipina na maging saan mang aspeto, maging ito man ay para sa kalusugan, edukasyon, siyensya, politika, medisina, demokrasya at maging sa entertainment field. Naging simbolo rin ng Pilipina ng katapangan at pagmamahal para sa mga bayang paulit-ulit itong naisusulat sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Napakarami talagang mga sumikat at nagbigay karangalan sa ating bansa, Pilipinas, ano? Nandiyan na yung sa pagandahan, no? Yung mga beauty contest na andyan si Miss Gloria Diaz, na talaga namang ang kauna-unahang Miss Philippines, Miss Universe rather. Pagkatapos, tatlo pa yung sunod na naging Miss Universe din. Pagkatapos, andyan din naman si Miss Lea Salonga na hindi lang sa Pilipinas talaga na mayagpag, kundi maging sa ibang bansa, no? Nanalo ng Tony Awards, no? Tapos, naging international artist. Andyan din si Jessica Sanchez. Nandyan na maraming mga Pilipino na talaga namang nagbigay parangal sa atin. Sa larangan naman ng tennis, nandyan din si Miss Ayala, no? Talaga namang pinagbuti din niya ang kanyang kagalingan sa paglalaro ng tennis. So napakarami talagang Pinay o Pilipina, mga babaeng Pilipina na nagbigay karangalan sa ating bansa. Okay? Kaya maraming salamat sa ating mga kababaihan, sa mga babaeng hindi lamang ilaw ng tahanan, kundi naging haligi na ng sa ating hindi lang sa tahanan kundi sa ating bansa. Maraming mga kababaihan ang nagpakita ng tapang, no? Hindi lamang sa pamamagitan ng politika kundi maraming aspeto sa buhay. Mabuhay tayong mga babae. Love yourself, no? Anyway, ang Marso din naman ay Fire Prevention Month, no? Dito dapat nag-iingat din tayo. Dapat nating iniingatan kasi nga panahon din ng sunog ngayon. Tag-init kasi, kaya dapat nag-iingat po tayo. Iwasan po natin yung mga octopus na sakit, na yung mga dikit-dikit na mga sakit, at saka iwasan din po natin nakikikabit tayo ng kontador. Mariosep kayo, nagtitipid kayo na hindi kayo nagbabayad ng kuryente, tapos binibigay ninyo sa kung saan kayo nakikabit ng kuryente, doon ninyo inaasa yung pagbabayad. Tapos pinapabayaan naman ninyo, nakakagawa tuloy ng sunog, nasusunog naman. Pangalawa, ingatan din po natin na yung mga gas, no? Yung mga gasol natin, dapat lagi tayo nagpapalit ng gas kasi hindi natin masabi, bigla na lang sumasabog yan. Yung paggamit natin ng appliances, maalala ko na nga pala, meron kaming naging kasambahay nun bagong dating siya sa Manila. Akalain niya yung kanyang cellphone na nabasa. So, inilagay sa microwave oven. Mabuti na lang nakita ko. Diyos ko, sumigaw, wag mo ilagay sa microwave oven din. Masusunog tayo, sasabog tayo. So, dapat ingatan po natin. Yung mga ganong mga baterya, hindi dapat nilalagay sa yan. Sa microwave oven. Diyos ko po, Mariosep. Tapos, yun namang ko kwento ko lamang po. Yun naman isa ring naging yaya naman ng aking apo. So, accidentally, hindi naman po sinasadya, no? Nabuhusan ng tubig yung, anong tawag nito, yung laptop nung apo ko. Ang ginawa niya,
Aba inano niya ng ng blower para Diyos ko po, sabi ko sa kanya, wag mong ganyan, baka sumabog. Hayaan mo na lang siya, matutuyo yan at dadaling ko na lang sa pagawaan, Hindi mo naman sinasadyang matapunan ng tubig yan. So wag mo, kasi baka lalo tayo masunog. Sabi ko, so yun po isa sa mga fire natin na dapat ingatan natin, hindi po dapat mag-ingat po tayo. Alam natin dapat kung paano natin pupuksain ang mga apoy. Yun naman po nung maliit ako, yung Christmas tree namin nasunog kasi yung pong binili ng sorry sumalangit na ang kaluluwa mo, nagtipid ng nanay ko, bumili ng Christmas lights na yung binili niyang Christmas light second hand na pala. So, ikinabit niya dun sa Christmas tree namin. Ayun, sumabog. Mabuti na lamang yung aking pinsan may presence of mind. Kinuha niya yung Christmas tree na nagliliyab na at itinapon sa labas ng bahay namin. Kaya, thank God, di nasunog yung bahay namin. So yun, yung katitipid ng nanay ko, muntik nang masunog yung bahay namin. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag na po tayo magtipid ng kung para naman sa kaligtasan natin. Huwag tayong bumili ng mga low standard. Kailangan bumili tayo yung talaga may quality na mga bagay na isasaksak natin sa kuryente. Okay? At saka lagi po natin ipapacheck sa mga electrician yung ating mga saksakan ng kuryente kasi minsan hindi natin alam na yung palang napapasok na ng mga maliliit na mga bubuit na mga daga, hindi natin alam nang hinangat-ngat na pala yung mga kawad ng kuryente natin. Kaya dapat lagi po natin pinapacheck at dapat meron tayong yung tinatawag na pag nag-overload tayo, yung kusa na lang siyang namamatay, dapat meron tayo noon. Basta dapat ingat talaga tayo, naku po. At syempre dahil mainit na tayo ng panahon, dapat mag-ingat din po tayo sa mga sakit, ha? Huwag po tayong magpapabaya sa sarili natin. Tandaan po natin, health is wealth, Kapag tayo po ay malakas, kapag tayo ay kapag tayo ay walang karamdaman, tayo po ay nakakatulong sa sa ating pamilya. Tutulungan natin sila kasi hindi na tayo gumagastos pa para sa gamot, So, ang gastusan na lang natin yung mga bitamina natin, okay? Okay, basahin na po natin ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, ako po si Leda, 28 years old. May isang anak, ngunit isa na po akong byuda. Sa kasalukuyan po, nakatira kami ng aking anak dito sa aking biyanan. 12 years po ako noon nang pumanaw si tatay dahil sa isang malubhang sakit. Para mabuhay kami magkakapatid, namasukan bilang kasambahay si inay kina Sir Leo at Ma'am Mara. Mayaman sila ate, pero mabait at malaking magpasweldo. Hindi naman nahirapan si inay sa trabaho niya doon. Madalas kasi sila lang na mga katulong ang naiiwan sa malaking bahay ni Sir. Lagi kasi silang nagpupunta sa ibang bansa. Naroon daw kasi ang kaisa-isa nilang anak. Nung panahon yun ate, tapos na po ako ng high school at nagtatrabaho bilang tindera. May kasintahan po ako noon si Banjo. Kaya lang po, hindi gusto ng pamilya ko si Banjo kasi nga laging mainit ang ulo at mahilig pang uminom ng alak. Kaya madalas na mapaaway sa aming lugar. Pinapayuhan ako ng mga kapatid ko at ni nanay na makipagkalas na po ako kay Banjo. Wala daw akong magandang kinabukasan sa lalaking yon dahil barumbado daw po ang aking kasintahan. Mahirap daw kung siya ang makakatuluyan ko. Ate, sa totoo lang, first love ko po si Banjo. At ako rin naman po, first love din niya. At mahal na mahal po namin ang isa't isa. Ang malungkot nga lang, hindi talaga maganda ang ugali niya.
Marami siyang pangako sa akin na magbabago, ngunit napapako po naman. At pawang kahihiyan po sa aking pamilya at mga kaibigan na ibinibigay niya sa akin. Hanggang sa nakipag-break po ako sa kanya. Akala ko po pipigilan niya ako, ang kaso nagmalaki pa siya. Madali raw niya akong mapapalitan dahil marami ang may gusto sa kanya. At tinasaktan naman po ako sa sinabi niya, pero pilit akong naging matatag. Nagkataon naman po na isang bagong trabaho ang dumating sa akin. Kasi umalis kina Sir Leo ang isa nilang kasambahay. At dahil ayaw nila ng nahihirapan ng mga trabahador nila, kaya humanap sila ng kapalit noon. Nang malaman ko yon, agad ko pong nagsabi sa nanay ko na gusto ko po kasing makaalis sa lugar namin para malimutan ko na po si Banjo. Madali naman po akong tinanggap ng mag-asawa. At ang sabi nila, mana daw po ako kay nanay kasi nga daw po masipag ako. Talaga naman pong nagpakasipag ako, ginawa kong abala ang sarili ko sa trabaho kasi nga ayaw ko nang maalala pa si Banjo at nakabuti naman po yung ginawa ko kasi dahil kinagiliwan po ako ng mga amo ko. Tapos po, nagulat po ako kasi kinausap ako nila at sinabi po kung gusto ko raw mag-aral. Ang sabi ko naman po, opo. Talaga pong pangarap ko makatapos sa pag-aaral. Kaya naman, ang ginawa nila, sila po ang nagpaaral sa akin sa kolehiyo. Tuwan-tuwa po ako na pinag-aral nila ako at business management po ang kinuha ko. Halos napaluha naman po sa galak ang nanay ko nung malamang pag-aaralin ako nila Sir at Ma'am. Kaya naman hindi ko naman po pinalagpas ang magandang oportunidad na yon. Kaya nag-aral po ako at pagkatapos ko pong mag-aral ay diretso na po ako sa bahay nila para namang gampanan ng aking trabaho. At hindi ko naman po talaga sinasayang ang pagpapaaral nila sa akin. Napakabait po talaga nila Ate Raquel kahit pinag-aral nila ako at sinusweldohan pa rin nila ako kaya naman ginagantihan ko naman yun ng trabaho. Mabilis po lumipas ang mga buwan Ate Raquel hanggang sa sumapit ang aking graduation. Siya naman pong pag-uwi ng anak nilang lalaki, kaisa-isa po nilang anak na si Mark. Kaya isang malaking salo-salo ang naganap sa malaking bahay para daw po sa graduation ko at para din naman sa pagbabalik ng anak nilang si Mark. Ate, sa totoo po, gwapo at mabait si Mark. Mukha nga lang matured. 5 years po ang tanda niya sa akin. At mabilis naman pong naging palagay ang loob ko sa kanya kasi naman ang dalas ko siyang kausapin at pagbiruan po kami. Akala ko wala lang yun, ngunit napansin pala ni Inay ang kakaibang tingin sa akin nung si Mark. Sinabi niya sa akin na baka daw may gusto sa akin ang anak ng amo nila, ng amo namin. Sabi ko naman sa nanay ko, naku Nay, imposible pong mangyari yun. Pero nagkamali po ako. Tama po ang hinala ni nanay. Talaga palang may pagtingin sa akin si Mark dahil nalaman ko po yon nang ako po ay kausapin nila Sir at Ma'am. Nang panahon yun ate, nagtatrabaho na po ako sa business nila Ma'am kasi po nung makagraduate po ako, doon na po ako pumasok sa opisina nila. Sabi po nila daw, totoo daw pong mahal ako ng kanilang anak. Nagulat po ako, sabi ko, bakit po kayong nagsasabi sa akin yan? Hindi ba dapat siyang magsabi sa akin? Nahihiya daw si Mark sa akin. Pero ang totoo, kaya daw pala nahihiya si Mark. May taning na ang buhay ng kanilang anak. Sabi daw po ng doktor, maswerte na abutin siya ng 3 taon. Yun daw ang dahilan. Kaya matagal siyang namalagi sa ibang bansa dahil ipinagamot daw siya doon nila Ma'am at Sir. Pero nabigo siya na gumaling. Kaya
Ganito na lamang ang paghahangad nila na mapaligaya kahit man lamang sa huling sandali ang kanilang anak. Awang-awa po ako kina Sir at Ma'am ng mga sandaling yon. Isipin ko na lang na kahit mayaman sila, hindi rin naging sapat ang mga yon dahil nagdaramdam sila sa napipintong pagpanaw ng kaisa-isa nilang anak. Maging si inay naawa rin sa kanila nang malaman ng lahat. Kaya naman agad siyang sumang-ayon sa akin nang sabihin kong balak kong tanggapin ang pakiusap nila ma'am na pakasalan ko ang kanilang anak. Nagpakasal po ako, Ate Raquel, kay Mark. Hindi lang dahil sa awa sa kanya, kundi dahil sa malaking utang na loob ko sa pamilya nila. Lalong-lalo na sa kanyang parents. At isa pa, wala naman po akong kasintahan noon, kaya naging madali sa akin ang magpasya. At nakita ko po ang kaligayahan, hindi lamang ni Mark, kundi pati ng aking mga biyanan. At syempre, ng unang gabi namin, may naganap sa aming dalawa. Ate Raquel, lalong naging mabait sa akin sina Daddy Leo at Mami Mara. Pinag-aral nila sa kolehiyo ang dalawa ko pang kapatid. Binigyan din nila ng bahay at maliit na business si inay na labis ko namang ikinatuwa. Sinikap ko naman pong maging ulirang kabiyak kay Mark at napakamaalalahanin po niya. Sa maliliit at malalaking bagay, lagi niyang inuuna ang aking kapakanan. Lalo na po nang ako po ay magdalang tao. Ate Raquel, kasabay po ng pagbubuntis ko, lalo naman pong lumala ang karamdaman ni Mark. Nakita ko po ang unti-unti niyang panghihina. Sa kanyang paghihirap, na naiibsan lang daw pag nakikita niya ako. Ngunit patuloy niyang nilalabanan ng kanyang cancer. Hanggang sa isinilang ko ang aming anak. Isang sanggol na lalaki na ginawa naming junior. Napakasaya naming lahat noon, ate. Kasiyahang lalo pang nadama ng aking asawa nang makalong niya ang aming sanggol. Ate, sa mga huling sandali ni Mark dito sa mundo at saka ko lang nadamang mahal ko pala talaga siya. Kaya naman naging masakit sa akin ang kanyang pamamaalam. Kung maaari ko lang pigilin o pigilan ang kanyang pagpanaw, ginawa ko na sana. Ngunit bago pa siya pumanaw, nasabi ko rin sa kanya na natutuhan ko naman siyang mahalin. At kahit na wala na si Mark, hindi po kami pinaalis ni Junior ng aking mga biyanan. Hanggang sa ngayon po ay nandun pa rin kami sa kanila. Katuwang po nila ako sa kanilang business. At 2 years na po nakararaan mula nang pumanaw ang aking asawa. Ngunit syempre, nakadadama pa rin ako ng lungkot at pangungulila. Alam mo, Ate Raquel, sa pag 2 taon na yun, meron naman pong nanliligaw sa akin. Pero, wala naman po akong mapusuan sa kanila. Nag-aalala rin po ako na baka kapag ako'y nag-asawa, baka magalit po sa akin sina mami at daddy. Ano po ba ang dapat kong gawin? Pagpayuhan po ninyo ako. Hanggang dito na lamang, gumagalang, Leda. Balikan ka namin, Leda, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back. Isang kaibigan. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com.
Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga mabisa at natural na gamot sa ubo, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukod sa mga gamot na mabibili sa butika para maibsan ang ubo, marami ring natural home remedies na pwede mong subukan. Ayon sa Healthline, mabisa ang pag-inom ng honey. Maglagay lamang ng 2 kutsyarang honey sa isang baso ng herbal tea o maligamgam na tubig na may lemon. Maliban pa rito, makatutulong din ang peppermint leaves. Ang mental properties nito ay may kayahang maibsan ang sakit ng lalamunan. Pangatlo, mabisa rin ang pagmumumog o gargle ng tubig na may asin. Pang-apat, nariyan din syempre ang traditional cough remedy na luya o ginger. At syempre, huwag kalimutang uminom ng maraming tubig upang maibsan ang dryness o pagkatuyo ng inyong lalamunan na siyang karaniwang dahilan ng pag-ubo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Leda, natutuwa ako kasi kahit papano natutuhan mong mahalin si Mark. At nalaman niya yun bago siya namatay. Lalo mo siyang napaligaya. Ngayon naman, nalulungkot ka at nangungulila kasi nga wala na siya sa piling mo at meron namang nanliligaw sa iyo. Alam mo, para sa akin, mali na magpaligaw ka sa ngayon para lamang malimot mo ang pumanaw mong asawa. Wag yun. Dahil talaga naman, ang pag-ibig, dumadating yan. Katulad ng nangyari sa inyo ng asawa mo, hindi ba? Hindi mo naman siya mahal nung una, pero dahil sa utang na loob, pinakasalan mo siya at natutuhan mo siyang mahalin. Kaya payo ko lang sa iyo sa ngayon, ibuhos mo muna sa iyong anak ang iyong panahon at pagmamahal. Hayaan mong maghilom o mapaghilom ng panahon ang sugat sa iyong puso. Dahil sa ganong paraan, magiging handang muli para sa mga panibagong pag-ibig. Tungkol naman sa mga biyanan mo, sa tingin ko naman, hindi sila magagalit kung sakaling magmahal ka ulit. Tingin ko mauunawaan kanila basta ipaliwanag mo lang sa kanila ng mabuti at maayos. And make sure na ang lalaking mamahalin mo ay tunay na magmamahal sa inyo ng inyong anak na si Junior. Okay? Thanks for writing, Miss Leda. Mabuhay ka. Okay, ngayon naman po, batiin natin ang mga kaibigan natin. Ako, si Doc Betsy Obal. Hi Doc, busy-busy tong dentista na to na napakagaling. Kumusta ka na dyan? At syempre, gusto kong batiin si Miss Leia Jones. Hi Miss Leia, kamusta ka na? Miss ko na kayo yung dalawa ni Rafael Centenera. At magaganda mga kanta ni Rafi, ha? Congratulations. Hello din kay Cristina Warde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumagi Alarcon, Dionisio FSR, Dinya Asuncion Herman, Summer Julie, Fer Armamente, Saturnino Laoay Sr., Ketristan Wyatt V. Gulay, James Anthony Neal, Arnold Duco, Lulu Harabes Tapleras, Ruby at Neil Tamayo, Edelberta Sabanal Roa, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Will Mackenzie Olaria, Nora Villapando, Redempsor Escobel, Angelo Redaha, Annalyn Baulita at Emma Fernandez ng Hong Kong. Eto, last week, pinag-usapan natin ang lupus. Alam nyo ba na ang mga taong may lupus ay karaniwang nakararanas ng matinding pagod, lagnat, masakit, namamaga ang mga kasukasuan, isang pantal na hugis butterfly sa mukha pagka sensitibo sa araw, pagkawala ng buhok, mga sugat sa bibig, sakit sa dibdib, dry eyes, mga issue na sa memorya at pananakit ng ulo. Ang mga eksaktong sakit o sanhi ng lupus ay hindi alam, gayon pa man ang ilan sa mga kadahilanan ay maaaring mag-ambag para sa mga sanhi. Una, mga genes. Ang mga genetic na kadahilanan ay nakatutulong sa panganib ng lupus. Kapaligiran, ang pagkakalantad sa araw, ilang mga impeksyon lalo na sa Epstein-Barr virus at silica dust ay maaaring magpalitaw ng mga sintomas. Mga hormone, mas mataas ang babae, mga antas ng estrogen dagdag sa panganib. Mas mataas ang posibilidad na magkaroon ka ng lupus kung ikaw ay babae na nasa pagitan ng 15 to 44 years old, magkaroon ng African American, Hispanic Latino, Asian American, Native American, Native Hawaiian o Pacific Islander na pamana, magkaroon ng miyembro ng pamilya na may lupus. Mga komplikasyon ng lupus. Ang pamamaga ng sakit ay maaaring humantong sa mga seryosong issue ng kalusugan, pinsala o pagkabigo sa bato, lupus nephritis. Mga komplikasyon sa puso, namamagang kalamnan ng puso o lining, mga problema sa dugo, anemia, mga issue sa clotting o blood clotting, pamamaga ng baga,
mga komplikasyon sa utak at nervous system, nagpapahina sa immune system, mas malaking panganib sa cancer, pagkamatay ng tissues ng buto, mga panganib sa pagbubuntis. Magbabalik po ang Dear Ate Raquel makalipas ang ilang commercials. We'll be back! May isang kaibigan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Tonet Villaruel ng Batangas City. Encourage yourself with positive daily affirmations. A couple of our favorites are, I am happy with where I am in life and I allow myself to feel joy every day. Okay, ulitin ko po. Encourage yourself with positive daily affirmation. Ibig sabihin, ini-encourage natin yung ating sarili ng mga positibong affirmation o pagpapatunay. Mga karaniwan naman, a couple of our favorites, yung mga karaniwang nating sinasabi ay yung I am happy with where I am in life and I allow myself to feel joy every day. Ibig sabihin, maligaya po ako kung nasaan ako ngayon at hinahayaan ko po ang aking sarili na maging maligaya araw-araw. Encourage yourself
with positive daily affirmation. A couple of favorites are, I am happy with where I am in life and I allow myself to feel joy every day. Ang pagkain pangkaisipang ito ay padala sa atin ni Tonette Villaruel ng Batangas City. Kung meron po kayong mga food for thoughts, ipadala nyo lamang po dito sa dearaterraquel@gmail.com. Nais ko naman pong batiin ngayon ng mga kaibigan natin. Ako, unang-una na si Donnie and Cecilia Pestrana ng Roseville, California, na nagbabakasyon na naman dito sa Pilipinas. Welcome home! At syempre si Aris Pose, kamusta ka na Aris? At syempre si Gemma Franco Smith. Nako Gem, thank you talaga, hindi kita malilimutan. Napakabait ninyong mag-asawa. Thank you so much. At kay, hello din kay Arlene Sagon ng Tokyo, Japan. At syempre sa kanyang nanay na si Lucy Sagon na nasa Navota City naman. At syempre gusto ko rin batiin ako ang aking kaibigan, BFF ko to, si Wichita Santos. Nako Chit, nasa Hawaii ka na ulit. Nako, kailan ka ulit magbabakasyon dito sa Pilipinas? I miss you and I wish you all the best, no Chit. Nako, to si Wichita matagal ko ng kaibigan, halos parang kababata ako na rin. And happy listening din kay Tina Salcedo, kay Eva Vivar, kay Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California, at kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Hantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. Nako, at sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon at nanonood sa atin sa FB at sa YouTube at sa X, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa amin. Thank you so much. Kamusta kayo at nawain nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Okay? Umpisa na po natin ang pagbasa ng ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, sumulat ako sa inyo para hingin ang inyong opinion sa mga pangyayari sa buhay ko. Ako nga po pala si Violeta. Siyempre, hindi ko naman tunay na pangalan yon. May asawa po ako at 2 anak. Isa po akong teacher sa isang private university. Ang asawa ko naman po ay bank manager at isa ring kilalang bangko. Napagtapos po namin ang aming mga anak at katuwang namin ngayon sa lahat ng gastusin sa bahay. Tuwing linggo, sama-sama kami nagsisimba at kumakain sa labas. Siyempre, ideal family kung kami tutusin. Pero may mga lihim na itinatago. Ate, haya mo, umpisahan ko ha. Ganito yon. Graduating pa lamang ng high school ang aking panganay na si Cheska at ang bunso ko namang anak na si Topher ay second year high school pa lamang. Lumaki ang mga bata na hatid at sundo namin ni Roman. At ako naman ay sinusundo din niya sa university na pinagtuturuan ko. Ngunit minsan, pumalya sa pagsundo sa amin ang asawa ko. Natural, nagulat kami dahil first time yon ate. Nag-text lang siya at sinabing mag-commute na lamang daw kami kasi may importante daw siyang lakad at hindi pwedeng hindi puntahan. Siyempre pa, nag-worry naman kami. Baka kung ano naman yung importante na yon, kung ano na siyempre pumasok sa isip ko, na baka may nagawa silang atraso sa trabaho niya, sa bangko, na baka tanggalan siya sa trabaho. Alam mo ate, naku, kaba to death ang puso ko. Kasi nga first time lang nangyari yun eh. Pagdating namin mag-iina sa bahay, nandun na si Roman. Agad siyang nagsabi na, sorry, pasensya na kayo. May pinaayos lang sa akin yung presidente ng bangko na asikasuhin yung isang big client ng bangko. Kaya sorry ha, huwag kayo magagalit. Siyempre sabay sagot naman namin ng mga bata na, Dad, no problem. We understand. At siyempre naman ako, smile lang at nagtanong, kumain ka na ba? Kumain na daw siya pero may dala daw siyang food para sa aming mag-ina. Hinalikan naming 3 ang aking asawa at sinabing very thoughtful siya at nag-thank you naman kami sa kanya. Pero alam mo ba ate, yung minsang hindi niya pagsundo sa amin, naging madalas pa.
Hanggang sa kumuha na lamang kami ng driver para may maghatid at sundo sa aming mag-iina. Dahil talagang naging busy naman siya sa trabaho at ate, wala na rin siyang take-home na food para sa amin. Minsan, hindi ako nagpasundo sa driver namin dahil may dapat akong bilhin sa bookstore. Kaya nag-taxi lang ako. Nang matapos akong mamili, nag-taxi ulit ako pa uwi. Ate, dito ko nakita ang kotse ni Ranan na may sakay siyang magandang babae. Siyempre, naging curious ako. Kaya sinabi ko dun sa driver na sundan namin ang kotse ng asawa ko. Diyos ko, Ate Raquel, lumiko ang kotse niya sa isang motel. Siyak na siyak ang beauty ko. Hindi ko alam kung sisigaw ako o titiwarik na lamang ako doon sa loob ng taxi. Sabi sa akin ng driver, "Ma'am, relax lang kayo ha." Sabi ko naman, makakapag-relax ba ako sa ganitong huli-huli ko yung asawa ko? Kaya huminga po ako ng malalim at sinabi ko sa driver na, "Mamang taxi driver, itabi mo muna ang taxi. Bababa ako, pupuntahan ko sila, basta hintayin mo ko." Aba, sumagot ka agad yung taxi driver na, "Naku ma'am, maghunos dili kayo, huwag niyo silang patayin." Di sumagot naman ako, "Wow, patayin agad? Naku mama, edukado akong tao, malaki ang takot ko sa Diyos. Magpapakita lang ako sa kanila para hindi sila makapagkaila sa akin. Kaya huwag kang aalis dito, mama. Huwag mo ko iiwan, ha?" Ganun nga ang ginawa ko, Ate Raquel. Nagpakita ako sa kanila. Hindi malaman ng asawa ko kung ano pang pagtanggi ang gagawin niya. Halos tumambling siya nang makita ako. At yung babae naman, ate, ang kapal ng mukha, debma lang. Ni walang reaksyon ng bruha. Pero gaya ng sinabi ko dun sa taxi driver, nagpakita lang ako sa kanila. Agad akong umalis at umuwi ng bahay. Nang dumating si Roman sa bahay, agad siyang humingi ng tawad at halos ipangako niya ang langit at lupa sa akin para mapatawad ko siya. Pero syempre tahimik lang ako, ate. Ayoko magsalita. Kasi baka nga may masabi akong hindi tama. Ayoko naman sabihin sa kanya na ayoko na sa kanya dahil hihiwalayan ko talaga siya. Iniisip ko kasi yung mga anak ko, ate. Ayoko maging broken family sila. Kaya tumahimik lang ako, ate. Hindi ko siya kinibo. Tumagal ang pananahimik ko ng 2 buwan. Natuwa siya nang kinausap ko na siya kasi graduating na noon ng aming panganay. Ayoko namang mahalata ng lahat na may alitan kami mag-asawa. Lalo pa nga valedictorian si Cheska. Siyempre isinaalang-alang ko pa rin ang damdamin ng mga anak ko. Kaya set aside muna ang feelings ko. Umayos naman ate si Roman. Laging may uwing pagkain pag umuwi pero good for 3 months lang yun. Nakalimot ulit si Roman kasi lagi daw siyang may overtime. Hindi ko na pinansin yun ate pero minsan nagpaalam si Roman at sinabing may hahabulin daw silang big client sa Hong Kong at 5 days daw silang mawawala. So okay lang naman sa akin kasi may trabaho ako. Kasi no, ika-3rd day ng supposed to be nasa Hong Kong siya, aba, tumawag sa akin ng bangko sa bahay at inaalam kung nasaan si Roman. Siyempre nagulat ako ate pero hindi na ako nagpahalata sa kausap ko. Pinagtakpan ko pa rin ng asawa ko at sinabi kong ilang araw na siyang may sakit at hindi makabangon. Imagine ate Raquel, nagsinungaling ako para sa asawa ko. Nang ibaba ko po ang telepono ate, nanginginig ako talaga. Kumabog ng husto ang dibdib ko. Feeling ko aatakihin ako sa puso. Halos magdilim ang paningin ko sa galit. Nakita ng mga anak kong itsura ko. Nagtanong sila kung okay lang daw ako. Sabi ko naman, sumama lang ang pakiramdam ko dahil sobrang init. At dahil nag-aalala ang mga anak ko sa akin, kahit ayaw ko, pilit nila akong dinala sa emergency room o ER sa isang kilalang ospital sa Quezon City. Buti na lang pala, nadala ako ng mga bata sa ER dahil tumaas pala talaga ang BP ko. At nagka-mild stroke din ako. So ayun, na-confine ako.
Walang kaalam-alam ang mga anak ko na ang nag-trigger sa akin ng atake ay ang infidelity at kasinungalingan ng tatay nila. Ito namang asawa ko, kunwari ay nag-alala sa kalagayan ko at deadma lang siya sa kunwaring galing talaga ng Hong Kong. Hindi ko na siya kinumpronta at deadma na rin ako sa kanya. Baka mamatay pa ako ng tuluyan dahil sa kalikutan niya sa babae. Ang ginawa ko na lang, sumasama ako sa mga co-teachers ko na lumalabas. Minsan ate, nag-ballroom dancing kami at doon ko nakilala si Bobby. Kaibigan siya ng co-teacher ko. To make the long story short, nakipagrelasyon ako kay Bobby. Pareho kami may asawa at may mga anak. Pareho kaming dedicated sa mga bata. Pero sa mga asawa namin, pareho namin silang kinaiinisan. Ayaw naming hiwalayan ang mga asawa namin dahil ayaw naming mabulabog ang mga bata. Kaya ang aming relasyon ni Bobby patago at sobra talagang ingat namin. To a point na sa kondo ng best friend ko kami nagkikita at nag-uulayaw. Hindi naman ate nagtataka ang asawa ko dahil kilala niya si Neris na BFF ko. Minsan magkasama kami ni Neris at Bobby. Nakita kami ni Roman. Agad na sinalo kami ni Neris at sinabi niyang boyfriend niya si Bobby. At hindi naman nakahalata si Roman. Kaya ang aming relasyon ni Bobby ay inabot ng 10 years. Pero ate, napakaligaya ko ng mga oras na yon. Para bang mas mahal ko na nga si Bobby kesa kay Roman. Hindi ko naman maiwan ng asawa ko dahil nga sa mga bata at ganun din naman siya. Hindi rin niya maiwan ng asawa niya dahil din sa mga bata. Hanggang sa bigla, hindi nagpakita sa akin si Bobby. Kaya kinausap ko si Neris na alamin kung bakit ilang araw nang hindi nagpapakita sa akin si Bobby. Yung pala ate, the sad news is, wala na si Bobby. Patay na siya. Nadulas daw sa hagdanan at tumama ang ulo sa bato. Ay naku ate Raquel, halos madurog ang puso ko. Grabe yung palahaw ko. Gusto ko dalawin siya sa punerarya pero hindi pwede dahil baka alam na ng asawa niya ang tungkol sa amin. Kaya sa simenteryo na lamang kami nagpunta ni Neris. Ang feeling ko ate Raquel, ako ang asawa at ako ang byuda niya. Sabi ni Neris sa akin, friend, mabuti na rin yung nawala siya. Kasi baka dumating ang araw na mabuking kayo ng mga asawa ninyo. Mas lalong nakakatakot yun. At least, nailigtas ka sa isang malaking gulo at kahihiyan. At tama siya ate Raquel. Nakaligtas nga kami sa mas malaking gulo. Hindi pa rin naman nakahalata ang asawa ko at wala siyang kamalay-malay na nadumihan ko na ang ulo niya. Lumipas sa mga araw, umuwi si Cheska na galit na galit. Akala ko kung bakit. Yung pala, nakipag-break siya sa syota niyang si Susie. Yes, ate Raquel. Tibo ang anak ko. At eto pa, ang isa. Yung aking bunsong si Topper ay Tricia na ang pangalan. Si Topher ay naging girl at si Cheska naman ay naging boy. At hindi alam ni Roman ang sikreto ng mga anak namin dahil kapag nandyan siya, normal ang kilos ng mga bata. At hindi pa dyan tapos ang kwento namin ni Ate Raquel kasi minsan umuwi si Roman sa amin na may dalang baby. Anak daw ng office mate niyang namatay sa cancer at sa kanya daw ibinili ng bata. Kaya ampunin namin, total naman, malalaki na ang mga bata. Ang hindi alam ni Roman, bago pa namatay ang office mate niya ay nakausap ko na ito at ipinagtapat sa akin na si Roman ang tatay ng bata. Shock ako ate sa mga nangyari sa buhay namin. Ang ideal family na may kani-kanyang sekreto, kanya-kanyang lihim na any moment ay mabubunyag din. Diba, sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Sa ngayon, Ate Raquel, ang tanong ko, dapat bang mag-open up na kaming lahat sa isa't isa at ipaalam na namin ang aming mga lihim? What do you think?
Naku, balikan ka namin ha, makalipas ang ilang commercial. Naguguluhan din ako sa isasagot ko sa'yo. Okay? We'll be back. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ay nako, napakamasalimuot ng iyong kasaysayan, ng buhay mo. Sadya talagang mapaglaro ang tadhana, hindi ba? Yung hindi mo inaasahan yung pa ang nangyari. Una sa inyong mag-asawa. Sa aminin mo't sa hindi, nagkasala ka rin sa kanya. Kasi nga, nakipagrelasyon ka sa iba, di ba? Thou shall not covet other man's wife, di ba? Bawal makiapid. So ikaw nakiapid din. Yun naman sa mga anak mo, dapat talagang ipaalam o malaman na ng asawa mo ang tungkol sa kanila. Nasa makabagong panahon na tayo. Hindi na pwede yung mga lihim-lihim na yan kasi mabubunyag na rin ang lahat. Mas lalong dapat na magkasundo-sundo kayo dahil pamilya kayo eh. For sure, mahal niyo pa rin ang isa't isa. Ano ba ang natutuhan ninyo habang noong panahon na may COVID, noong panahon na naka-lockdown? Di ba? Dapat nagmamahalan kayo. Kayo-kayong pamilya. Kaya sabihin mo na sa asawa mo ang mga lihim ng mga anak mo. Ngayon, if you have the courage to tell your husband sa ginawa mong infidelity din sa kanya, ang ginawa mong pakikipagrelasyon sa taong may asawa din, well, it's up to you. Nasa sayo yan. Pero unang-una, humingi ka muna ng kapatawaran sa Panginoong Diyos. Ihingi mo ng kapatawaran ang iyong ginawa. Kasi sa totoo lang, mali naman talaga yun na nakipagrelasyon ka sa taong may asawa at ikaw ay may asawa din. So, humingi mo ng tawad dun sa Panginoon at humingi ka na rin ng tawad para sa sarili mo. Patawarin mo ang iyong sarili. Okay? Maraming salamat sa iyong pagsulat sa amin. Ngayon naman samahan po ninyo ako. Magdasal po tayo. Lord, thank you. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang ibinibigay ninyo sa amin. The glory and honor is yours, dear God. At sa lahat po ng aming mga kasalanan, patawad po. Lord, heal our land. Dasal po namin na maging mabuti o maunlad ang aming bansang Pilipinas. Patnubayan po ninyo at basbasan ang mga namumuno sa aming bansa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalagayan o kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansang Pilipinas. Ituro niyo po sa kanila ang tamang daan upang mapaunlad at matulungan ng mga mamamayan. Tulungan niyo po magkaisa ang lahat para sa kapakanan ng mga Pilipino. Lord,
Humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. And Almighty God will lift up to you our country, our government, and grant us peace. Dasal din po namin, mahal na Panginoon, na maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng inyong nilalang. Ingatan mo po kami, mahal na Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po, mahal na Panginoong Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo dito sa amin, sa aming programa, sa ating programang Dear Ate Raquel. At nawa po ay nakapagbigay aral ang mga liham na binasa ko sa araw na to. Next week po, samahan po ninyo ulit ako. At syempre, gusto kong pasalamatan ang ating mga kasama dito sa DZRH. Unang-una na si Eric Lucero at ang kanyang anak na si Andre Lucero sa walang sawa nilang pagtulong at paggabay sa akin. Thank you very much sa inyong mag-ama. And also, pasalamat din ako sa ating mga poging-poging technician dito. Unang-una na si Het Del Moro. Het, kailan ba kami makakatikim ng mainit na sabaw sa'yo? And of course, salamat din kay Ray Taladro at Melvin Donato. At sa RHTV naman na sina Arnel Tatel, EJ Ayalde, Mark Cabral at Aljon Basumbre. Ako po ang inyong kaibigan, Raquel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Nawa po, wish ko lang na maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is the measure of our humanity. And let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to others. At hangad ko po ang kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa plano ng Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto at matatagpuan na isang kaibigan. May isang kaibigan.